Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Karding. Walang eksaktong taon, probinsya ng Sorsogon. Naku, ano ba yan? Hanggang dyan na lang ba kayo? Sa susunod na harangin niyo ako, siguraduhin niyo na marami kayong dalang lakas. Ang lakas ng loob niyong kalabanin ako, puro kayo mga lampa. Wika ni Diego. Halika na Diego, hindi natatayo ang mga yan. Madadala na sila, hindi na uulitin ang mga ginawa. Wika ni Karding. Aba dapat lang dahil kung hindi, higit pa sa bali na mga binti nyo ang gagawin ko. Lalasugin ko ang lahat ng mga buto nyo. Pag-uusap ng dalawa. Habang pinagmamasdan ang grupo ng mga kalalakian na nakahandusay sa lupa. Pangkat ng sindikato ang mga ito. Palaging napipigilan ni Diego ang kanilang mga operasyon. Kaya naman ganun na lang ang galit ng mga ito sa kanya. Hindi ka ba natatakot sa mga yon, Diego? Tignan mo, halos araw-araw ka nilang hinahabol. Hindi ka ba nagsasawa sa basag ulo? Hindi ko nga alam, Karding, pero parang hinahanap ng katawan ko yung ganitong uri ng pakiramdam. Yung gusto kong makipag-away o hindi kaya naman makipag-gabulan. Simula lang to nang binigay sa akin ng matanda yung kwintas na to . Saan ba kasi galing yung kwintas mo? Binigay ng matanda na nagbebenta ng mga tawas. Saka kung anong ugat ng puno. Matagal na sa akin to. Nagtataka ako kasi simula ng araw na yon, parang palagi akong hinahabol ng gulo. Si Tatang Baldo. Yung matandang albularyo. Nagpapaniwala ka dun. May sayad yun. At saka baka may kambal na kamalasan niyang kwintas na yan, ha? Hindi naman sa nagpapaniwala ako. Pero ito kasi yung pinambayad niya sa akin nung nagpatulong siya magbuhat ng paninda. Wala daw siyang pera na mga oras na yun . Wala naman ako magawa at isa pa. Napansin ko din na parang hindi na ako mabilis mapagod. Nakakapagakot pa nga ako ng mga banyera sa isdaan tuwing gabi. Kung sa bagay, pansin ko nga din. Ay nako, hayaan mo na. Mabuti na rin yun kaysa wala, no? Halika na nga, nagutom ako bigla . Nang mga panong ito, walang tiyak na pagkakakitaan si Diego. Nagpapaikot-ikot ito sa palengke at kung ano lang ang trabahong masumpungan. Yun lang ang pinagkukunan niya ng pang-araw-araw na pangangailangan. Kilalang sanggano sa lugarang Binata at kinakatakutan ng halos lahat ng mga taga roon. Lalo na sa kanilang baryo. Nagsimula ito nang minsan niyang tinulungan ang isang matanda para magbuhat ng mga dalang paninda. Aatras tayo ng isang taon. Nang mga sandaling ito, nag-aabang ng mahakot na kain ng gulay ang Binata. Nang huminto sa harapan ng bus na galing sa kabilang bayan, bumaba ang isang matabang matanda. Halos hindi ito makakbang, kaya dali-daling inalalaya ni Diego. Ay nako Eho, maraming salamat . Ang hirap talaga kapag tumatanda na tayo. Kaya ikaw, alagaan mo yung mga tuhod mo . Walang anuman po tatang. Saan po ba kayo pupunta niyan? Doon lang sa kanto. Naroon ang pwesto ko . Dahan-dahan naman sa mga dala ko, mamaya mabasag ang mga botelya ng lana. Wika ni Baldo. Habang paika-ikang pinuntahan ng konduktor ng bus na nagbababa ng kanyang mga gamit. Napansin ni Diego na napakabigat ng mga ito. At dahil wala namang nagbababa ng gulay sa bus na yun, nagpa siya itong tulungan ang matanda. Tang, ako na po magdadala niyan. Tulungan ko na po kayo. Ay napakabait mo . Wala akong may pambabayad sa'yo. Hindi pa ako nakakabenta. Huwag niyo na pong isipin yun. At isa pa, napakalapit lang naman ang pagdadala natin ito. Binuhat ng Binata ang mga dalang gamit. Dinala ito sa kanyang pwesto. Aalis na sana si Diego nang bigla siyang pigilan ng matanda. Sandali lang. Manatili ka muna sandali. Eto may baon akong suman. Hindi ko din kayang ubusin to .
Kaya hatiin na lang natin. Total, wala naman ako may pangbabayad sa'yo. Papakainin na lang kita. O sige po Manong, kung yan ang gusto niya. Habang kumakain, napansin ni Diego na pinagmamasdan siya ng matanda. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Bakit po Manong? Meron bang dumi sa mukha ko? Wala naman. May naalala lang ako sa'yo. Kamukhang kamukha mo yung taong yun eh. Pero alam ko naman na hindi ikaw yon. Kasi matagal nang patay si Pulyon. Pulyon? Teka, parang pamilyar sa akin yung pangalan na yun ah. Parang narinig ko na dati pero hindi ko lang matandaan kung saan. Pamangkin ko si Pulyon. Dati siyang nagtitinda dito. Pero manggagamot ang taong yon. Kaso nga lang gaya ng sinabi ko wala na siya. Kung hindi nyo naman po mamasamain, ano po bang kinamatay ng pamangkin nyo? Mahabang istorya. Sabihin na lang natin na sobrahan sa kabaitan ng taong yon. Kaya napaagang pagkuha sa kanya ng Panginoon. Ganun po ba? Siya nga po pala, Diego ang pangalan ko. Ako naman si Baldo. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Wala po yun, tatang. Sige na ho, mauna na ako. Teka sandali lang. Kunin mo na to. Siguradong magagamit mo ang bagay na to. Pagmamay-ari yan ng pamangkin kong si Pulyon. Dalugdog ang tawag dyan. Bago mamatay ang taong yon, ang bilin niya, ibigay ko ito sa isang taong may mabuting puso. Dalugdog. Ngayon ko pa lang po narinig ang salitang yun eh. Pero paano nyo naman nasabing may mabuting puso ako? Ako lang ang nakakaalam. Sige na, kunin mo na to. Ingatan mo yan. Isipin mo, yan ang bayad ko sa pagbubuhat mo na mga gamit. Sige ho. Hindi ko kayo tatanggihan, masama daw tumanggi sa biyaya eh. Mauna na ho ako mag-iingat kayo. Maraming loko dito. Simula ng araw na yun, unti-unting nagbago ang buhay ni Diego. Sa hindi malamang dahilan, naging lapitin ito ng gulo o hindi kaya naman napapadaan sa mga lugar kung saan may mga taong nangangailangan ng tulong. Sa wari ng binata, tila hinihila siya ng kapalaran na mapadpad sa lugar na yun. Dahil dito kinilalang basagulero at sanggano si Diego. Hindi nauunawaan ng mga tao ang totoong dahilan kung bakit ito ang laging nasasangkot sa gulo. Balik tayo sa kasalukuyan. Paano yan? Mauna na ako Nanakit yung katawan ko kakahakot ng mga sako ng sagingan kanina. Sige, mauna ka na. Pupunta pa ako sa isdaan. Pagdagdag kita din sa mga mahakot kong banyera doon. Mag-isa ka lang naman sa buhay. Bakit ang sipag mo? Ano bang pinaglalaanan mo? Wala naman pare. Hinahanap lang talaga ng katawan ko mabigat na trabaho. Pakiramdam ko, pag hindi ako nakakapagbuhat, nangihina ang katawan ko eh. Ay naku, bahala ka nga dyan. Magpahinga ka din minsan. Kailangan ng katawan mo yan. Tao ka, Diego ha. Hindi ka labaw. Alam ko yon, sige na. Pupunta pa ako sa isdaan. Pagdating sa isdaan, nagpahinga sandali si Diego habang nag-aantay ng mga truck na nagdadala ng mga isda sa kanilang bayan. Humiga ito sa bangketa at naidlip. Nakaramdam na uminit ang suot na kwintas. Alam ng binata, babala ito na may paparating na panganib. Nagkunwaring tulog si Diego habang nakikiramdam. Narinig nito ang mahinang yapak ng mga papalapit na tao. Napangiti ang binata at nang makalapit ng husto ang mga ito. Dali-daling bumangon si Diego. Sinipa ang isa sa kanila. Talagang ayaw niyo akong tigilan ano? Teka, Sargento Mael, naku pasensya na ho kayo. Akala ko mga tao ni Totoy eh. Walang giya ka talaga.
Hindi ka muna makiramdam bago ka sumugod, ang sakit nun ah. Kayo naman ho kasi pwede naman kayo magsalita habang papalapit. Pasensya na ho kayo. Teka, bakit ba kayo nandito? May papagawa sana ako sa'yo. Kung gusto mo lang. Ipapagawa? Labas ako dyan kapag illegal ah. Sira ulo. Hindi illegal to. Kailan ba ako nasangkot sa illegal na gawain? Ano nga ho kasi ang papagawa mo? Meron kaming operasyon sa kabisera. Bukas ng gabi. Hindi ba kabisado mo ang lugar na yun? Oo, bakit ho? Ano bang meron dun? Sa susunod ko na sasabihin kung papayag ka sa ipapagawa ko. Mauta ka talaga sa rento ano? Bakit ba? Ano ba ipapagawa mo? Wala naman. Ituro mo lang sa amin ang bodega ng mga sapatos. Ay sus, yun lang pala. Sige, payag na ako. Kaso ano bang meron dun? May mga nakatagong illegal na droga sa lugar. Positibo ang aming mga impormante na doon naglulungga ang grupo ni Totoy. Sinasabi ko na nga ba. Alam mo namang iniiwasan ko ang mga yan, di ba? Pwede pa bang umatras? Alam mo ang patakaran ko, Diego. Sa oras na malaman mo na ang tungkol sa operasyon, wala nang atrasan. Ay nako, napasubo na naman ako. Oo na, kailan ba tayo lalakad? Ngayon mismo. Ngayon na, bakit biglaan? Mamili ka. Arestuin kita o sasama ka sa amin. Sabi ko nga, sasama na, sandali lang. Magsusot lang ako ng damit. Matapos magbihis, kagad lumakad ang dalawa. Papasok pa lang sa eskenita, nakasalubong na ng binata ang mga tauhan ni Totoy. Nako, naloko na, Sarendo. Mga tauhan ni Totoy ang mga yan ah. Basta wag ka magpapalata. Dumiretso ka lang. Kilala ko ng mga yan eh. Yun na nga ang punto, Diego. Ikaw ang magiging diversyon namin. Walang yan naman, oo. Namamanhid pa yung kamao ko eh. Mapapaaway na naman ako. Pasimpleng naglakad si Diego. Namukha nito ng mga tauhan ni Totoy. Kaya walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga ito. Hindi sinasadyang napadaan sa lugar si Carding. Kaya nakita nito kung paanong makipagbugbugan ang kaibigan. Sinalubong ni Diego ang mga kalaban. Hinawakan ang isa sa ulo. Isinubsob sa pader. 3 katawang kalaban niya ng mga oras na yun. Ngunit walang nagawa ang mga ito. Gumanti ang 2 kasamahan. Parang sumusuntok lang sila sa bato. Hindi man lang kayo nag-isip. Ilang beses na tayo nagkabangga. Wala pa rin kayong kadala-dala. Wika ni Diego habang hawak ang kamay ng 2 kalaban. Kinuha naman ni Sargento Mael ang pagkakataon upang makakuha ng impormasyon. Diego, itanong mo nga sa mga yan kung ano ang nasa loob ng bodega. Narinig niyo ang sinabi ni Sargento. Magsalita na kayo. Kung hindi, pipilipitin ko itong mga braso niyo. Dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman, napilitang magsalita ang 2 kalalakian. Inamin ng mga ito na may malaking bulto ng ilegal na droga sa loob ng bodega. Hindi na nagaksaya ng pagkakataon si Sargento Mael. Dali-dali nitong pinasok ang lugar. Ngunit sa kasamaang palad, wala doon si Totoy. Tanging mga tauhan niya lang ang nagbabantay ng mga kontrabando. Malas wala si Totoy. Pero ayos lang kahit papano. Nasabat natin ang mga drogang to. Salamat din sa'yo, Diego ha. Eto para sa'yo, sige na. Sumibat ka na, bago pa magbagong isip ko. Ayun no, sige Sargento. Una na ako ha. Palabas pa lang ng eskenita ang binata nang bigla itong salubungin ni Carding. Uy, ayos
Akala ko ba mag-aakot ka ng banyera? Bakit sumama ka sa mga pulis? Anak ng puting palaka naman, Karding. Huwag ka nang gugulat ng ganyan. Sinamaan ko lang yung tao. Yun na nga eh. Alam mo naman na malaki yung galit sa'yo ni Totoy. Mamaya niyan, malaman ng taong yun na ikaw ay nagtimbre sa mga pulis. Hoy, hindi ako nagtimbre. Sinamahan ko lang sila sa bodega ni Totoy. Eh, ganun na din yun eh. Sa tingin mo ba, papakinggan ni Totoy ang paliwanag mo? Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Wala na kasi akong magawa kanina. Kaysa naman arestuin ako. Ano ba kasi ang pinasok mo? Hindi mo alam kung gaano kalawak ang koneksyon ni Totoy. Mukha lang uhugin yun. Pero malaking sindikatong may hawak sa kanila. At sa oras na malaman na ikaw ay nagturo sa mga pulis, hindi ka titigilan ng mga yun. Malabong mangyari yon, Karding. Wala namang nakakaalam na ako nagtimbre. Nakakulong ang lahat ng tauhan niyang nakakita sa akin. Kaya huwag ka mag-alala. Halika na. Libre na lang kita ng siopaw. Ilang araw ang nakalipas. Wala namang kakaibang kaganapan. Patuloy lang sa pang-araw-araw na gawain ang magkaibigan. Habang naghahakot ng mga sako ng gulay, nakita ni Diego si Tatang Baldo. Dali-dali niya itong nilapitan upang kumustahin. Tang, kumusta ho? Saan kayo pupunta? Aba, ikaw pala. Ayos lang naman ako. Ay may bibilin lang dyan sa palengke. Ganun ho ba? Halika na ho kayo. Samahan ko kayo. Eh baka nakakaabala ko sa'yo. Wala ka bang gagawin? Kaya na po ni Karding ang mga natirang gawain. Halina po kayo. Ano po bang bibilin nyo? Ang totoo, wala naman akong bibilhin. Halika, sumama ka sa akin. May kailangan tayong pag-usapan. Sumunod si Diego sa matanda. Napansin naman ito ni Karding. Saktong huling sako na ng gulay ang hahakutin. Kaya dali-dali niya itong binuhat papasok ng palengke. Pagkatapos ay sinundan ang kaibigan. Nakita nitong nakatayo ang dalawa sa isang sulok habang seryosong nag-uusap. Bagyang lumapit si Karding para marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Makinig ka, Diego. Tungkol sa binigay kong kwintasang pag-uusapan natin. Pasensya na, pero hindi ko na sabi sa iyo ang tungkol dyan noon. Gawa nang hindi ko alam kung anong kwintas na yan. Pero ngayong alam ko na. Makinig kang mabuti. Ang hawak mong kwintas ay isang uri ng mutya. Mutya? Ano po yun? Anong ibig sabihin nun? Ang mga mutya, hiyas na nagmula sa kalikasan. Nililikha ang mga ito dahil sa isang pambihirang kaganapan, kagaya ng pagtama ng kidlat sa isang puno. Pero kakaiba ang hawak mo, mutya, Diego. Nilikha ito sa pamamagitan ng pagsasalubong ng kulog mula sa 4 na direksyon ng mundo. Naku tatang, kahit anong paliwanag niyo sa akin, hindi ko naman maiintindihan yan. Wala naman akong alam sa ganyan eh. Alam ko. Kaya nga'y pinapaliwanag ko sa iyo para maunawaan mo kung bakit ka nagtataglay ng malakas na pangangatawan. Oho, pero bago yan, pwede niyo po bang ipaliwanag kung paanong nabuo yung bato? Kasi sa pagkakalam ko, ang kulog ay tunog na nilikha dahil sa pagsabog ng kidlat sa kalangitan. Paano naging batong kagaya nito ang tunog? Magandang katanungan. Ang pagsasalubong ng kulog mula sa 4 na direksyon ng daigdig, isang pambihirang kaganapan. Tama ka, nilikha ang kulog mula sa ingay ng kidlat. Ngunit sa oras na magsalubong ang 4 na pangil ng kidlat, lumilikha ito ng malakas na enerhiya na umihigop ng lahat ng puwersa sa paligid.
Sa sobrang lakas nito, nagkakaroon ng reaksyon at nabubuo bilang isang solidong bagay. At ang bagay na yon, yang hawak mo. Pero paanong nagkaroon ng kapangyarihan ng bato? Dahil mula ito sa kidlat, na ikukulong sa loob ng batong yan ng malakas na konsentrasyon ng enerhiya na ilalabas lang sa oras na badikit sa katawan ng isang tao na may kaparehong antas ng lakas. Ang katawan ng tao ay nagtataglay ng hindi masukat na enerhiya. Ito ay ginagamit natin para pakilusin ang ating katawan, paganahin ang lahat ng parte at para mabuhay. Kung wala ang enerhiyang ito, hindi ka makakakilos. Parang lantang gulay. Teka, parang naiintindihan ko na. Sa oras na hawak o suot ko ang kwintas na ito, kumukonekta ang taglay na enerhiya sa katawan ko at lalong nadadagdagan. Kaya lumalakas yung mga suntok ko. Bumibilis ang kilos. Tama ho ba? Tama ka, Diego. Pero may panganib na dulot ang labis na paggamit ng lakas mula dito. Ito ang dahilan kung bakit kita kinakausap ngayon. Panganib? Ano naman po yun? Parang wala naman ako nararamdaman. Hindi mo pa nararamdaman sa ngayon. Pero hanggat maaga, binabalaan kita. Darating ang panahon na sisingilin ka ng sarili mong katawan. Bilang tao, may limitasyon tayo, Diego. Huwag mong hayaan na umabot sa sukdulan ng iyong katawan. Paano hong sisingilin? Hindi ko talaga kayo maintindihan. Hindi ko alam kung paano, pero darating ang panahon na yon. Maniwala ka sa akin. O sige na, kailangan ko nang umalis. Pero Tang. Sundin mo na lang ang mga sinasabi ko. Sa ngayon, ito lang ang may tutulong ko, Diego. Hindi na nagsalita pa si Diego. Hinayaan ito na umalis ang matanda. Dahil alam niya, hindi rin malilinawan ang mga tanong sa isipan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kagad nang umalis si Carding. Inantay na lang nito si Diego sa truck. Maya-maya ay dumating ang binata. Halata ni Carding na may kung anong iniisip ang kaibigan, kaya naman sinubukan nitong ilihis ang konsentrasyon ni Diego. Oh, nasa na si Tatang? Siguro kumain kayo, no? Doyo talaga nito, hindi ako sinama, oh. Hindi par, may pinag-usapan lang kami. Nagugutom na nga ako hindi ko maintindihan yung mga sinabi niya. Hindi ba? Sabi ko sa'yo baliw yung matandang yun kung ano-ano yung sinasabi. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Oo nga Pero hayaan mo na. Tara, kain tayo. Nagpunta ang magkaibigan sa isang karinderya upang maghapunan. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, naroon si Sargento Mael. Ay nako, pag minamalas ka nga naman. Halika na nga, lipat tayo na makakainan. Teka, bakit naman? Nandito yung paborito mong dinuguan, di ba? Nakakita kasi ko ng hindi magandang tanawin. Mamaya kung ano na naman yung maisipan ng pulis na yan Nginuso nito ang grupo ng sarhento na nakaupo sa sulok. Akmang aalis na sana ang dalawa nang mapalingon ng pulis. Teka. Sandali, Diego. Saan ka pupunta? Nako, sinasabi ko na nga ba. Eto na naman tayo. Teka, sandali nga. Bakit parang umiiwas ka sa akin? Hindi naman po sa ganun, Sargento. Bakit po? May kailangan ba kayo? Wala naman. Halika, maupo ka sa mesa namin. Sabayan mo kami sa pagkain. Nagkatinginan ang magkaibigan. Magpapaalam na sana si Carding. Bigla itong hinawakan ni Diego sa braso. Dito ka lang. Huwag kang aalis sa tabi ko. Mukhang may problema na naman kasi, Diego. Ayoko madamay sa ganyan.
Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Siya nga naman, Karding. Huwag kang mag-alala. Dahil wala naman kaming balak na masama. Karawan ko kasi ngayon. Kaya sinama ko mga katrabaho ko dito. Tara, saluhan niyo kami. Marami yung in-order kong pagkain eh. Masasayang kung hindi mauubos. Naupo ang dalawa sa mesa ng mga pulis. At gaya nga ng sinabi ni Sargento Mael, pawang pagdiriwang lang yon ng kanyang karawan. Masayang kumain ang grupo. May konting inuman at tawanan. Ilang sandali pa nagpaalam na ang mga ito na uuwi. Pinabalot kay Diego ang natirang pagkain. At nang papalabas na sana ng kainan, bigla silang pinaulanan ng bala mula sa mga hindi kilalang kalakihan. Mabilis na hinila ni Diego ang sarhento at si Karding. Nagawa nitong itayo ang mesa at nakapagtago. Gumante ng putok ang pangkat ng kapulisan. Kaso nga lang napakarami ng kalaban kaya walang nagawa ang mga ito. Nang humupa ang putukan, narinig ni Diego nang magsalita ang isa sa mga kalalakihan. Siguraduhin niyong patay na ang mga lintik na yan. Kung gumagalaw pa, tapusin niyo na! Wika ng lalaki. Pamilyar kay Diego ang boses nito. Nang sumilip ang binata, nakumpirma niya. Grupo ni Totoy ang nanambang sa kanila. Tumayo ang binata upang sugurin ang mga kalaban. Kaso nga lang pinigilan nito ni Sargento Mael. Anong ginagawa mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? May dalang baril ang mga yan. Nakikita ko, Sargento. Dito lang kayo. Akong bahala sa kanila. Hindi na ito napigilan ng sarhento dahil nung sandaling lumabas sa pinagtataguan si Diego, muling nagpaulan ng bala ang mga kalaban. Alam ni Sargento na walang makakaligtas sa ganong karaming bala kaya inisip nito na patay na si Diego. Sira ulo ka talaga, bata ka. Hindi ka nag-iisip. Nagsasayang ka lang na... Hindi nito naituloy ang sasabihin. Narinig niya ang sigawan ng mga tauhan ni Totoy. Bahagya itong sumilip. Nanlaki ang mga mata nang makitang pinagbabalibag ni Diego ang mga kalaban. Mas lalong nagulat ang sarhento nang paputukan sa sentido ang binata pero hindi ito tinabla ng bala. Maging si Karding ay nagulat sa pangyayari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang abilidad ng kaibigan. Hindi niya alam na may tinatagong katangian ang kaibigan. Mabaging langit. Anong klaseng katawan meron yan si Diego? Bakit hindi siya tinatabla ng bala? Hindi ko po alam na meron siyang ganyang kakayahan sa Rento. Ang alam ko lang, malakulog yung suntok niya eh. Kaya napapabagsak ni Diego yung mga nakakalaban niya. May agimat siguro ang batang yan. Tignan mo, mag-isa niyang nilampasong napakaraming tauhan ni Totoy. Ang mabuti pa, itatawag ko na ito sa presinto. Inakala ng mga ito na isa o dalawang sasakyan lang ang naroon. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang binatang nakikipaglaban, napagtanto ng mga ito. Dinala ni Totoy ang lahat ng mga tauhan. Halos kalahati na ng bilang ang nabawas ng binata. Kaya naman nang gagalaiti na si Totoy, hindi ito makapaniwala na magagawang ubusin ni Diego ang mga armado niyang tauhan. Walang yaka talaga, Diego. Tinik ka sa lalamunan ko. Sana noon pa pinatay na kita. Wika ni Totoy. Nilingon nito ni Diego. Naglakad papalapit sa kinakatayuan. Halos maihi ito sa salawal nang makitang sumasabog ang bungo ng mga tauhang nauhuli ni Diego. Nang makalapit na ang binata, hinila nito sa damit si Totoy. Kinaladkad papunta sa kinaroroonan nila Sargento Mael. Ito na ang taong kamuntikang pumatay sa'yo sa mismong karawan mo.
Anong gusto mong gawin ka sa kanya, Sargento? Wala, Diego. Hayaan mo ang batas sa magpataw ng parusa sa kanya. Malawak ang koneksyon ng buwisit na to, Sargento. Makakalabas at makakalabas pa rin to. Kaya dapat dyan binabalian ng leeg eh. Diego, wag! Hindi na naituloy ni Sargento ang sasabihin. Pinilipit ni Diego ang leeg ni Totoy. Kung gusto niyo akong arestuin, malaya kayong gawin. Ikaw ang bahala, Sargento. Tumayo si Sargento. Hinawakan sa braso si Diego. Inaaresto kita sa salang pagpatay. Sumama ka sa akin, Diego. Walang pagdadalawang isip na sumama si Diego sa presinto. Kinausap nito si Sargento Mael na kung maaari, mapatawan siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Sira ulo ka ba? Ikaw pa lang ang taong narinig ko na humiling ng habang buhay na pagkabilanggo. Bakit mo naisip ang bagay na yan? Sabihin na lang natin na yun ang paraan ko para makapagpahinga. Nakakasawa na rin makipagbasag ulo sa kali. Gusto ko na magpahinga, Sargento. Mukhang napasukan yata ng hangin ang utak mong bata ka. Pero kung yan ang gusto mo, mabulok ka sa kulungan. Nakulong si Diego dahil sa sariling kagustuhan. Ilang buwan ang nakalipas. Nagulat na lang si Carding nang sabihin ni Sargento Mael na namatay ito dahil sa sakit. Hindi makapaniwala ang binata dahil alam niyang napakalusog ng pangangatawan ng kaibigan. At sa gabi ng burol, napagtanto ni Carding na totoo ang sinabi ni Mang Baldo. Dumating na ang araw ng paniningil kay Diego. Buhay ang naging kapalit. Nang minsan niyang ginamit ang lakas ng mutya ng talugtog. Bagong kwento pa rin ang susunod, mga kabayan. Ito ay tungkol sa trabungko ng Gintong Banakon. Simula na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tom. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Mapagbigay ang kalikasan sa mga taong may pagpapahalaga. Ito ang mga kataga na napatunayan ng ating tagapagpadala. Naninirahan malapit sa kabundukan ng Cebu ang binatang si Tom. Ang pangunahing hanap buhay, pagtatanim ng palay at gulay. Kung minsan ay umaakyat ng kabundukan upang manguha ng kahoy na panggatong, ipinagbibili ito sa bayan. Simple lang ang buhay ni Tom. Wala itong hilig sa mararangyang bagay. Nakukontento ito sa kung ano ang meron at hindi naghahanap ng kung ano ang wala. Total, sa susunod na linggo, mag-aani tayo ng gulay. Bakit hindi ka bumili ng bagong damit? Paminsan-minsan, bigyan mo din ang sarili mo ng gantimpala. Nagtatrabaho ka para mabuhay, Tom. Hindi para magtiis. Wika ni Damian. Ayos lang po yun, Tay. Alam niyo po, mas gusto ko pang nakikita kayo ni Nanay na masaya. Hindi na mo problema. Kesa bumibili ng kung ano-ano. Ayos na ako dito sa mga damit ko. Tugon ni Tom. Ikaw talagang bata ka. Bakit parang matanda ka na kung magsalita? Kayo lang naman ni Nanay ang kasama ko dito sa bahay. Wala naman ako nakakausap na bata, siguro. Yun ang dahilan kung bakit ganito ako magsalita. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, lumabas ka. Makipaglaro ka sa mga kasing edad mo. Hindi habang buhay magiging paslit, Tom. Kaya dapat maranasan mo rin maging normal na bata. Maglaro? Mas gusto ko pang magbungkal ng lupa at magtanim kaysa makipaghabulan sa mga bata dyan sa labas. At isa pa, kapag nag-aararaw ko ng lupa, parang naglalaro kami ng alaga nating kalabaw. Ay naku naman Pasensya ka na, Tom, ha. Hindi tayo naging mayaman. Bakit po? Ayaw niyo po ba sa buhay natin ngayon? Hindi naman sa ganun, anak.
Pero syempre, sino bang hindi gugustuhin ng marangyang buhay? Balang araw pag nagkaedad ka, mauunawaan mo ang lahat ng sinasabi ko. Siguro nga po. Basta ako, kontento na ako kung nung meron tayo, tay. Pag-uusap ng mag-ama. Sa edad na 12 taon, kakaiba kung mag-isip si Tom. Kung minsan kapag nagsasalita ang paslit ay parang matanda, bagay na ikinatutuwa ng mga tao sa kanilang baryo. Hindi madalas lumabas ng bahay ang paslit, kaya halos walang kaibigang kaidaran. Ang mga kakilala nito, matatandang kasabayan sa pagtatrabaho sa bukid, at sa tuwing nagpapahinga, ginagawa nilang libangan ng bata dahil napakabibo at maraming nalalaman. Kakaiba talaga yung anak mo, Damian, oh. Hindi ko alam kung saan siya nagmana. Hindi naman ako ganyan magsalita eh. Mas lalo ka naman. Kung hindi ka kakausapin, parang naputulan ka ng dila sa isang tabi. Wika ng kanyang nanay na si Lydia. Oo nga, Lydia. Minsan nagtataka din ako eh. Bata ba talaga yan si Tom? Kung hindi ko lang anak yan, masasabi kong matanda na nagpapanggap yung batang yan eh. Pag-uusap ng mag-asawa habang pinapanood na nakikipag-usap sa ibang katrabaho ang paslit. Mas madalas nitong kausap ang mga nakakatanda kaysa sa kaidaran, lalong-lalo na sa tuwing nagkakayayaan ng inuman ang mga kaibigan ng ama. Naroon siya upang makisali sa mga usapan. Kaya naman kahit gaano kahirap ang buhay, masaya ang mag-asawa. Biniyayaan sila ng isang anak na matalino at napakabait. Ngunit dahil din kay Tom, kung kaya nagbago ng tuluyan ang kanilang buhay. Isang hapon, kakatapos lang magputol ng mga tuyong sanga ni Tom. Itinali niya ito at kinarga sa karosa upang dalhin sa kanilang tahanan. Napansin nito ang isang maliit na ibon na nahulog mula sa pugad. Napakataas ng pinagbagsakan, kaya naman nabalian ng pakpak ang inakay. Nagpa siya ang paslit na dali nito sa tahanan upang gamutin. Nilagyan niya ng marka ang puno kung saan ito nahulog para madaling tandaan kung saan niya ibabalik sa oras na gumaling na ang sugat. Nagdala ang binata habang hila sa kanang kamay ang tali ng kalabaw at hawak naman sa kanan ang munting inakay. Napansin ito ng ama, kaya nilapitan ang anak upang tignan kung ano ang hawak. Aba, saan mo nakuha yung inakay na martinikong yan? Kinuha mo ba sa pugad? Nako, ibalik mo yan, Tom. Hanapin niya ng inahin niya. Uy, hindi po, tay. Hindi ko po ito kinuha sa pugad, no. Kusa lang pong nahulog yan, nabalian nga po ng pakpak eh. Aba, oo nga ano. Ano namang gagawin mo dyan? Gagamutin ko po siya. At kapag magaling na, ibabalik ko po dun sa pugad. Pag-uusap ng mag-ama. Matapos ibaba ang lahat ng dalang kahoy, tinulungan nito ang paslit na gamutin ang nabaling pakpak ng inakay. Pinakain din nila ito. Ilang araw lang ay tuluyang naghilom ang sugat ng ibon. Kaso nga lang, hindi na kayang lumipad dahil sa matinding pinsala sa pakpak. Naku, paano yan? Mukhang malabo nang makalipad ang inakay na yan, Tom. Oo nga po eh. Pero kailangan ko pa rin siyang ibalik sa pugad. Ibabalik ko pa rin siya, tay. Mahuhulog lang uli ang ibon na yan. Ang mabuti pa, alagaan na lang natin. Alagaan? Pwede ba yun, tay? Oo naman. Napapakain mo naman siya, di ba? Kaya ayos lang yan. Nagpa siya si Tom na alagaan ng ibon. Ilang buwan ang nakalipas. Naging maamo ito. Hindi na umaalis sa tahanan ng paslit. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Tom, isang malaking banako ng gumapang papasok sa kanilang tahanan.
Nakalagay ang kulungan ng ibon sa tabi ng higaan ni Tom. At nang marinig nito ang ingay ng alaga, nagising ang paslit. Nagulat ito nang makita ang isang malaking ahas na nakatayo ang ulo, nakaamba na parang tutuklaw. At dahil sanay na sa kagubatan, alam ng binata ang gagawin. Nanatili itong tahimik at hindi gumagalaw. Bandang huli, nabaling ang atensyon ng ahas sa alaga. Nagawa nitong sirain ang kulungan ng ibon. Tuluyang nakapasok. Ngunit bago pa man tuklawin ng ibon, may kung ano itong inilabas mula sa kanyang bibig. Kulay puting bato na halos kasing laki ng hintuturo. Nahulog ito sa pagitan ng mga sanga na nagsilbing sahig ng kulungan at bumagsak na mesa. Dali-daling sinara ni Tom ang kulungan habang nasa loob ang malaking ahas kasama ang alagang ibon. Paulit-ulit ito na sumigaw, dahilan para magising ang ama at ina. Tom, ano ba yan anak? Gabing-gabi na, sigaw ka pa ng sigaw. Ano ba nangyari? Tay, tignan mo. Isang banakon pumasok sa kulungan ng ibon. Naku po, bitawan mo yan. Mamaya makawala, matuklaw ka pa eh. Inilapag ni Tom ang kulungan sa sahig, ngunit hindi na magawang lumabas ng ahas. Mabuti na lang at nataranta ito nung isinara ni Tom ang pintuan ng kulungan, kaya hindi na nagawang makain pa ang alagang ibon. Ang mabuti pa, Damian, dalhin mo sa labas ng bahay. Doon mo pakawalan. Wika ni Lydia. Dinala ni Damian ang kulungan palabas ng bahay. Marahang binuksan ang kulungan. Gumapang ang banakon at tuluyang tumakas. Bumalik sa loob ng bahay ang mag-ama. Sinabihan si Tom na bumalik na sa pagtulog. Laking pasasalamat ng paslit. Hindi nakain ng banakon ang kanyang alaga. Sa mga hindi nakakalam, ang banakon o king cobra, isa sa pinakamalaking makamandag na ahas. Sinasabing ang isang kagat nito kayang pumatay ng 10 na nasa wastong gulang na kalabaw. Ngunit sa espiritual na aspeto naman, ang mga king cobra, sinasabing alaga ng mga elemento. Nagbibigay sila ng swerte sa mga taong napili sa pamamagitan ng pag-iwan ng kanilang trabungko. Ang trabungko ay isang uri ng mutya na pagmamay-ari ng isang reptilya, gaya ng mga ahas, bayawak, buhaya, pagong at pawikan. Ngunit pili lang sa mga uri ng hayop na ito ang nagtataglay ng ganitong mutya. Yung mga matagal nang nabuhay o hindi kaya naman kinikilalang katiyan, alpa ng kanilang lahi. Balik tayo sa kwento. Pagpasok ni Tom sa silid, papatay na sana ang dalang lampara nang hindi sinasadyang makaapak ng matigas na bagay. Inilawan nito ni Tom. Nakita ang nahulog na bato na iniluwa ng ahas. Walang alam ang paslit kung ano ang bagay na yun. Naisipan niyang tanungin ng ama. Kaso lang nag-alala ito dahil baka pagalitan siya. Kaya naman tinabi ang bato. Ipinagpabukas na ang pagtatanong. Kinabukasan maagang nagising si Tom at saktong nagkakape ang ama. Dali-dali niya itong nilapitan bit-bit ang napulot na bato. Sabay upo sa tabi ni Damian. Tay, tignan niyo po oh. Parang iniwan yata to ng banakon kagabi. Iniluwa niya po to nung kakainin sana yung ibon. Kaso nahulog sa sahig. Ano kaya to? Nanlaki ang mga mata ni Damian nang makita ang hawak na anak. Meron siyang ideya kung ano ang bagay na yun. Mabaging langit. Iniwan ang banakon ng trabungko niya sa'yo. Mabuti na lang hindi ko pinatay ang banakon. Kung hindi habang buhay tayong mamalasin. Pero dahil ikaw ang nakapulot, sa'yo ang trabungkong yan anak. Ingatan mo, hindi dapat makita ng ibang tao yan. Bakit naman po, tay? Ano po ba to?
Trabungko ang tawag sa batong yan. Nagbibigay ng swerte at proteksyon sa taong may hawak. Ingatan mo yan, Tom. Huwag mong iwawala ah. Oy, kayong dalawa dyan, ano ba yung pinag-uusapan nyo? Teka, tama ba yung nakikita ko, Tom? Saan mo nakuha yung trabungkong yan? Inilawa daw kagabi ng ahas eh. Yung kamuntikang kumain sa alaga niya. Alam mo bang may ganyan din ang lolo Marcel mo noon? Kaso binalik niya sa ahas bago siya mamatay. Bakit naman punay? Yun kasi ang kasunduan nila ng inkantong nagmamay-ari sa ahas. Ang sabi niya noon, kailangang isauli sa inkantong trabungko kung mamamatay na ang pinagbigyan nito. Hindi pwedeng ipasa sa ibang pangangalaga. Ano naman po yung pinaggamitan ni Lolo Marcel ng trabungko niya? Naging manggagamot ang Lolo Marcel mo, Tom. Ikaw, gusto mo rin ba maging manggagamot? Hindi ko po alam na eh. Pero kung yun ang mangyayari sa akin, bakit hindi? Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala. Napakalaking swerte ang pumasok sa kanilang buhay. Pagsapit ng hapon, isinama ni Damian ang anak sa isang mapagkakatiwalaang manggagamot upang kumpirmahin kung trabungko nga ang hawak ng paslit. Trabungko nga ito, Damian. Napakaswerte ng anak mo. Pero Tom, huwag mong ipagsasabi sa iba na may ganito ka dahil tatangkain nila na agawin sa iyo ang trabungko. Bakit naman po? Madaling matukso ang mga tao, lalo na kapag nalaman nila na may pakinabang para sa kanila ang isang bagay. Lahat ay gagawin nila para makuha ito kahit pa sa pinakamarahas na paraan. Nakakalungkot naman po kung ganun. Bakit ba kasi may mga taong hindi makontento sa kung anong meron sila? Ganun talaga, anak. Mauunawaan mo din ang mga bagay na yan balang araw. Sige na, kunin mo na ang trabungko. Umuwi na tayo. Maraming salamat, Mang Teban. Walang anuman, Damian. Eto, kunin mo ang lalagyan. Etong kaluban. Ako mismo ang gumawa ng sisidlan na yan. Poprotekta nito ang trabungko mo laban sa mga taong nagnanais itong makuha. Sige na, mag-iingat kayo. Maraming salamat po ah. Una na po kami. Habang naglalakad, binabati ni Tom ang mga kakilalang nakakasalubong. Tipikal na ugali ng paslit. Sa pakiwari ni Damian, wala namang nagbago sa anak kaya kahit papano. Sa kabila ng mga pagsubok na posibleng kaharapin ni Tom, panatag ito na malalampasan ng anak. Nang nagdaan ng mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa may dumating na bisita. Nagulat si Damian dahil ang panauhin ang taong may-ari ng lupang sinasaka. Magandang hapon po, Mang Simo. Ano pong sadya natin? Napadalaw kayo ng ganitong oras. May mahalagang bagay akong tatalakayin sa'yo, Damian. Tungkol sa palayan. Wika ni Mang Simo. Bakit naman po, Mang Simo? Kakailanganin niyo na ba ang lupa? Hindi, Damian. Makinig ka muna. Masyado kang natataranta. Palis na ako papunta sa ibang bansa. Kinukuha na ako ng mga anak ko eh. Ang gusto nila, ipagbili ko ang palayan. Kaso nang hihinayang ako. Ito na lang ang natitirang alaala namin ng asawa ko. Paano po yan? Anong gagawin niyo? Basahin mo ang nilalaman ng sobreng ito mula sa aking abogado. Nakasaad dyan kung sino ang bagong nagmamay-ari ng lupa. Huwag ka sanang mabibigla. Dahan-dahang binuksan ni Damian ang sobre. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng mga sandaling iyon. Marahang binasa ang sulat. Nanlaki mga mata nang makita kung kanino pinangalan ng matanda ang lupain. Tama ang nababasa mo, Damian. Nakikita ko kung gaano kasaya si Tom habang nagtatrabaho sa palayan. Kaya naisip ko, magiging maganda ang kahihinatnan ng lupain kung sa isang taong may pagmamahal sa kanyang ginagawa ko ito'y pagkakaloob. Ano sa tingin mo? Mali ba ang pasya ko?
Hindi naman po sa tumututol ako. Pero bata pa si Tom. Wala pang muwang tungkol sa mga ganitong bagay. Alam ko. Kaya nga nandyan kayo mag-asawa para gabayan ng anak nyo, hindi ba? Sa palagay ko, wala ka naman nang ituturo sa bata dahil lahat ng gawain sa bukid, kabisado niya na. Hanga din ako sa pagpapalaki mo kay Tom. Masasabi ko isa kang mabuting ama. Wala po ako masabi. Maraming salamat po, Manong Simo. Sandali lang, tatawagin ko po si Tom. Dali-daling tumakbo papasok ng tahanan si Damian. Ginising si Tom. Bakit po tay? Natutulog ako eh. Ano po bang meron? Parang sinisilaban kayo. Tumayo ka dyan, bilisan mo. Mag-ayos ka ng sarili. Nariyan si Mang Simo sa labas. Hindi na nagsalita pa si Tom. Dali-dali itong tumayo at lumabas ng silid. Pagdating sa bakuran, nakita nitong nakaupo ang matanda sa kawayan. Magandang hapon po sa inyo, Lolo Simo. Kumusta po kayo? O Tom, magandang hapon din sa'yo. Ayos lang naman ako, iho. Sinabi na ba ng tatay mo ang tungkol sa palayan? Wala pong sinabi sa akin si tatay eh. Ang sabi niya lang po nandito daw po kayo kaya lumabas ako para bumati. Ganun ba? Hindi ba't kaarawan mo sa susunod na linggo? Sayang, wala na ako nun dito eh. Kailangan ko nang pumunta sa ibang bansa, iho. Gusto ko sanang samahan mo kung mamasyal sa palayan. Naglakad ang dalawa sa kalagitnaan ng kulay gintong palayan. Ilang araw na lang, aanihin na ang lahat ng ito. Ang bango talaga ng palay kapag malapit ng anihin. Bakit po pala tayo nandito? Binibisita niyo po ba ang palayan? Parang gano'n na nga, iho. Pero may mas mahalaga akong sasabihin sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari ng lupaing ito. Ang lahat ng sinasakang lupa ng iyong ama, pagmamay-ari mo na. Nanlaki ang mga mata ng paslit. Hindi nito lubos akalain na sasabihin nito ni Mang Simo. Noon pa man, pangarap na ni Tom na magkaroon kahit maliit na sariling palayan. Ngunit kakaibang regalo ang natanggap mula sa matanda. Napakalawak na ektarya ng lupain. Pero, bakit niyo po binibigay sa akin, Lolo Simo? Paano po kayo kapag gusto niyong bumalik dito sa atin? E di wala na kayong lupa. Hindi ba ako pwedeng makituloy sa bahay mo? Pwede naman po. Salamat po ah. Hindi ko po alam kung paano kayo papasalamatan eh. Gawin mo lang ang nararapat, iho. Piliin mo palaging gawin ang tama. Matapos ang pag-uusap, nagbalik ito sa tahanan nila Tom. Muling kinausap ang mag-asawa at nagpaalam ng umuwi. Lingid sa kaalaman ng mag-anak, nagsisinungaling ito tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Nagulat na lang si Mang Damian ng sumunod na araw. Pumunta ang panganay ng Mang Simo upang ibalita na namatay na ito. Hindi napigilan ni Tom ang maiyak. Inaya nito ang mga magulang na puntahan ng matanda. Ang daya niyo naman eh. Akala ko pupunta lang po kayo sa ibang bansa. Ano po ginagawa niyo dyan, Lolo Simo? Ipapagawa pa naman sana kita ng sarili mong kwarto sa bahay para pag bumisita ka, may matutulugan kayo. Naiyak ang lahat ng naroon nang marinig ang sinabi ni Tom. Niyakap nito ang kabaong ng matanda. Hindi umalis hanggang sa sumapit ang umaga. Ilang araw ang nakalipas. Kinausap ng mga anak ni Mang Simo si Damian. Sang-ayon ang mga ito sa naging pasya ng matanda. Hindi nila mapapakinabangan ng lupa dahil may sariling lupain sa ibang bansa. Bilang paghahanda kay Tom, nagpasya ang magkakapatid na pag-aralin nito hanggang kolehiyo. Walang paglagyan ang kaligayahan ni Damian ng mga sandaling iyon.
Sa isip ng Ginoo, ito ang swerteng dala ng trabungko. Makalipas ang ilang taon, patuloy na umunlad ang buhay ng pamilya hanggang sa magbinata. Nagtapos ng sekundarya, dito na dumating ang mga pagsubok sa buhay ni Tom. Dahil nakapunta sa syudad, nawili ang binata, nabuyo sa bisyo at kalaunan na impluwensya ng modernong mundo. Unti-unting nagbago ang pag-uugali. Hindi na ito kagaya ng dati na sa tuwing may nakakasalubong na kakilala, kagad niyang binabati. Taas noong naglalakad ang binata na tila ba walang nakikita. Marami ang nakapuna sa malaking pagbabago nito, kaya kinausap siya ng ama. Tom anak, maraming nagsasabi, malaki na ang pinagbago ng ugali mo. Halos hindi ka na daw namamansin. Totoo ba yun? Hindi naman po sila yung dahilan kung bakit tayo nasa ganitong estado, tay. Isa pa, namamansin lang sila dahil alam nilang may kaya na tayo at may mapapala sila sa atin. Tom, naririnig mo ba yung sarili mo? Oo naman, tay. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Nagising lang ako sa katotohanan. Lalapit lang sa'yo mga tao kung meron silang kailangan. Malaki na nga ang pinagbago mo. Hindi ka ganyan dati. At ang mga tinutukoy kong tao, kakilala natin simula ng bata ka pa. Ni minsan, hindi nila tinignan ko nung meron tayo. Tinanggap nila ang estado natin kahit wala tayong kaya. Bakit po ba kayo nagagalit sa akin, tay? Hindi ba kayo na rin mismo nagsabi? Maraming mapagsamantalang tao sa mundo. Lahat sila gustong samantalay ng kabaitan natin. Ayoko lang po mangyari yun. Magsisisi tayo sa uli. Hindi na ako magtataka kung balang araw mawala ang lahat ng meron tayo. Siguro kapag nangyari yun, doon ka palang magigising sa katotohanan na nagsimula ka sa wala. Hindi ko hahayaang mangyari yun, tay. Sisiguraduhin ko sa'yo na wala akong pake kung anong tingin ng mga tao sa akin. Gaya ng sinabi ko, hindi sila ang dahilan kung bakit umangat tayo sa kinalalagyan natin. Hindi na nakapagsalita si Damian. Pilit na pinipigilan ang galit. Ayaw niyang sakta ng anak. Alam ni Damian na nabubulagan lang si Tom, kaya hinayaan niya ito. Lumipas ang ilang buwan. Nagkaroon ng malalang karamdaman ang ina ng binata. Halos maubos ang lahat ng naipon. Maging ang mga naipundar na gamit pang saka at mismong lupa na ibinigay sa kanya ay naibenta. Ang iba ay naisanla. Hindi lubos akalain ni Tom na magkakatotoo ang sinabi ng ama. Kaya labis ang pagsisisi nito. Nang mapagtanto, bumalik sila sa dating buhay. Tom anak, kumain ka na. Luto na yung hapunan, no? Tapos na kami ng nanay mo. Wala po akong gana kumain, tay. Naisip ko lang po, tama po yung mga sinabi niyo noon eh. Kasalanan ko to. Kung di ako naging mapagmataas, hindi sana tayo babalik sa dating buhay. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Oo, may pagkakamali ka. Pero hindi ibig sabihin yan, ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Ipinapakita lang sa'yo ng may likha at ng kalikasan na hindi habang panahon nasa maragyang estado ka ng buhay. Ibinalik ka sa antas na ito para maalala mong umapak sa lupa. Nagkamali po ako, tay. Hindi ako karapat-dapat sa trabungkong hawak ko. Tumakbo ang binata papunta sa kagubatan. Paulit-ulit na sumigaw. Hinanap nito ang banakon na nagkaloob sa kanya ng mutya. Banakon, kung naririnig mo ako magpakita ka, ibabalik ko na ang trabungko mo. Hindi ako ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Hindi ako mabuting tao. Ilang ulit tinawag ng binata. Kaso nga lang walang nagpakitang banakon. Naupo ito sandali sa isang puno. Umiyak ng umiyak. Naalala nito ang mga muka ng mga kakilala
na hindi niya pinapansin at mga kaibigan na nilampasan. Hindi na malaya ng binata, unti-unti na siyang nakatulog. Nagising na lang nang maramdamang may tumapik sa balikat niya. Anong ginagawa mo dito, Iho? Gabi na. Baka magkasakit ka, maraming lamok dito. Meron ding mabangis na hayop. Halika na, nag-aalala ang magulang mo. Alam mo bang buong baryo naghahanap sa'yo? Nagulat si Tom nang marinig ang sinabi ng matanda. Hinahanap po ako ng mga kababaryo natin. Bakit daw ho? Humingi ng tulong ang iyong ama. Ilang oras ka na daw nawawala eh. Mabuti na lang at nagawi ako dito. Halika na, uwi na tayo. Nahihiya po ako sa mga kababaryo natin eh. Naging mapagmataas po ako eh. Huwag mong isipin yon. Sadyang pinagdadaanan natin ang ganitong pagsubok sa buhay. Magpakatatag ka. Papasadba't malalampasan mo din yan. Halika na po, tumayo ka na. Tumayo ang binata at naglakad pauwi. Kaso nga lang laking gulat niya. Nang biglang humarang sa daan ang napakalaking gintong banakon, tumayo ito sa harapan niya. Lolo Teban, dyan lang po kayo. Huwag kayong gagalaw. Ikaw ang pakay ng banako na yan, Iho. Biglang naalala ni Tom ang trabungko. Dinukot niya ito mula sa kaluban. Lumuhod sa harapan ng ahas. Hindi ako karapat-dapat para sa trabungko mo. Ito'y babalik ko na. Naway pagkaloob mo ito sa taong may mas mabuting puso kumpara sa akin. Inalapag ni Tom ang trabungko sa lupa. Laking gulat ng dalawa dahil dinampot ito ng banakon gamit ang kanyang bibig. Muling nilunok. Umalis sa lugar. Simula noon, unti-unting bumalik sa dati ang buhay ng binata. Napagtanto nito na dapat pahalagahan ang mga taong nasa paligid na totoong nagmamalasakit sa iyo. Bagaman nawala ang lahat sa pamilya ni Tom, sinikap nito na matubos ang lupa na ibinigay sa kanya ni Mang Simo. Ito ang pinagkukunan niya ng pangkabuhayan. Sa kasalukuyan, malawak na taniman ng durian ang lupain. Masasabing naging mas maunlad ang buhay ni Tom simula nang bitawan niya ang trabungko ng banakon. Napagtanto nito na kahit anong lakas ng mutya na meron ka, kung wala kang pagpapahalaga, wala itong silbi. Naway kapulutan niyo ng aral ang kwento ni Tom at ng trabungko ng gintong banakon.